Shalom Alaikum mga kapatid, sa pinagpalang araw sa ating lahat. At narito na naman tayo ngayon sa ating Preaching in the Wilderness series, kung saan binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. Okay. So, patuloy na po tayo. At we will pray a short prayer in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. We praise you and we thank you, Lord, for your goodness and mercy. In this morning, we thank you for your love and protection. Thank you for your grace, for waking us, giving us another life, another day, another privilege, another opportunity. And we entrust you this day as we talk about your word, and bless us and speak to us, O God. And let your word be like seeds that will grow in a fertile soil. Make our hearts like a fertile soil, and make it grow, and we'll have fruits and have it more abundantly, and we will have a harvest when time comes. We entrust you this day, and we are claiming your word in 2 Corinthians 10 verse 4 to 5. We ask this through Christ our Lord, with the Holy Spirit that reigns with you forever and ever. Amen. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So, shalom mga kapatid. Our Gospel of today is taken from the Gospel according to St. John, still St. John, chapter 3, verses 31 to 36. Glory to you, Lord. The one who comes from above is above all. The one who is of the earth is earthly and speaks of earthly things. But the one who comes from heaven is above all. He testifies to what he has seen and heard, but no one accepts his testimony. Whoever does accept his testimony certifies that God is trustworthy. For the one whom God sent speaks the word of God. He does not ration his gift of the Spirit. The Father loves the Son and has given everything over to him. Whoever believes in the Son has eternal life, but whoever disobeys the Son will not see life, but the wrath of God remains upon him. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Okay, so mga kapatid. So, ang Ebanghelyo ngayon, almost 4 days na, pang-apat na araw na itong pinag-uusapan ng John chapter 3. At makikita natin dito na yung consistency ng sinasabi sa John chapter 3. Una narito yung verse 31 ay inulit ng Panginoong Jesucristo yung sinasabi sa John chapter 3 verse 13. Balikan natin mga kapatid, sabi dito. So John chapter 3 verse 13. No one has gone up to heaven except the one who has come down from heaven, the Son of Man. So wala raw makakaparoon sa langit maliban sa isang bumaba mula sa langit. Our Lord is referring to Himself, sapagkat alam naman natin na ang Panginoong Jesucristo ay mula sa Ama, galing sa langit. At yung sinasabi natin for how many days now, yung sinasabi sa Hebrew chapter 10 verse 5 na pumanaog ang Panginoong Jesucristo dito sa lupa. So, ibig sabihin, kapag sinasabi natin pumanaog, He is not tagalupa. Hindi siya talagang dito lang galing sa lupa. Kaya, dito pa lang, sinusupalpal na ng Panginoon dito sa John chapter 3, yung sinasabi at interpretation ng isang sekta dito sa Pilipinas na ang Panginoon Jesucristo ay tao lamang, mga kapatid. So kung tao lamang ang Panginoon Jesucristo, ay dapat hindi na sinabi na nagmula siya sa langit. Sabi niya doon sa John chapter 3, walang makakapaakyat sa langit malibang bumaba mula sa langit. Ang anak ng tao
So it refers to our Lord Jesus Christ. Kasi ang title na anak ng tao is used by our Lord Jesus Christ. So papaano mo masasabi na ang Panginoon Kristo ay tao lamang kung siya ay mula sa langit, bumanaog mula sa langit? Kaya yung sinasabi sa John chapter 1, verse 1 to 3 at saka verse 14 ay talagang hindi sinasabi na diwa yun ay pumapatungkol sa diwa or panungkalan ng Diyos. It refers to the Lord Jesus Christ. Hindi pwede tanggihan yun. Or else, kukontrahin niya yung sinasabi dito sa John chapter 3 verse 13 at saka yung John chapter 3 verse 31, mga kapatid. Ang sinasabi dito sa John chapter 1 verse 1 to 3, sa pinakaumpisa or furulog ng Ebanghelyo ni San Juan, sinasabi roon na in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Tignan ta, i-recall niyo yung grammar niyo sa English. He was with God in the beginning, and without Him, nothing is created. And then pagdating sa verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us. So, ibig sabihin, ang panukala ng Diyos na iligtas ang tao ay dumating sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo. So yung word na sinasabi doon ay ang Panginoong Kristo. So kung sinasabi natin na tao lang ang Panginoong Kristo, ay dapat hindi na binanggit yung verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us, at namuhay sa gitna natin. So, hindi siya diwa, mga kapatid. Kasi ang linaw in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning, and without Him, nothing is created. Ay, Kuya Roby, good morning. Inuulit na naman natin, Kuya Romy. So, diba? So, paano nila nakukuha at napaniwala or maging yung mga taong nag-aral without considering their grammar. At ang Word of God na ito na sinasabi ay ang Panginoong Kristo, at yan ay pinatutunayan ng Revelation chapter 19 verse 13, mga kapatid. Sa Revelation chapter 19 verse 13, makikita natin na ito'y pumapatungkol talaga sa ating Panginoong Kristo, nothing else. Sabi dito sa Revelation chapter 19 verse 13, ang linaw nito, mga kapatid. Sabi rito, buksan niyo pa sa Bible, sabi rito, He wore a cloak that had been dipped in blood, and His name was called the Word of God. Nakita nyo? Ulitin natin He wore a cloak that had been dipped in a blood, and His name was called the Word of God. You see? So, sino tinutukoy dito? Di balikan natin yung John chapter 1 verse 1 to 3. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning, and without Him, nothing is created. And the Word was made flesh and dwelt among us. Dwelt among us. Kaya yun yung sinasabi sa Isaiah chapter 7 verse 14. A virgin will have a child and call his name Emmanuel. Bakit Emmanuel? Because God with us. Bakit God with us? Yun yung sinasabi sa John chapter 1 verse 14.
And the Word became flesh and dwelt among us. So He became with us. Emmanuel. Kaya, yung John chapter 1 verse 1 to 3, sinusuportahan nitong John chapter 3 verse 13 at saka 31. Mga kapatid, ulitin natin para maintindihan natin. Kasi inuulit-ulit din ito sa iba na parang ginagawang mantra. So para ma-cleanse or ma-reverse yung mantra na yun, ay kinakailangan ulitin din natin itong katotohanan na ito na sinasabi sa John chapter 3 verse 13. Ulitin tingnan nyo mga kapatid, no one has gone up to heaven except the one who has come down from heaven. Wala raw makapapunta sa palangit na hindi muna bumaba mula sa langit. So therefore, ang Panginoong Jesucristo ay mula sa langit, hindi siya tagalupa. Kung tagalupa siya, kung purely human being lang siya, tagalupa lang siya. Okay? And then sa verse 31, mga kapatid, sinasabi dito, the one who comes from above is above all. Okay? The one who comes from above is above all. Oh. Sino ang tinutukoy dito? Ang Panginoong Jesucristo. The one who is on earth speaks of earthly things, but the one who comes from heaven is above all. He testifies to what he has seen and heard, but no one accepts his testimony. Oh. So, makikita natin, it is referred to the Lord Jesus Christ. So therefore, makikita natin na nagmula ang Panginoon Kristo sa langit. Hindi siya tagalupa. Ibig sabihin, hindi siya tao lamang. Kaya nga sinasabi sa Hebrew chapter 10 verse 5, nang pumanaog si Kristo, ay sinabi niya, narito, ako Diyos upang sundin ang loob mo. You see, sumula siya sa langit at higit siya sa lahat. He is above all. Ngayon sasabihin nyo, tao lang ang Panginoon Jesucristo, mga kapatid. So kapag ganyan yung paniniwala nyo, delikado. Paano ko maliligtas ng Kristong tao? Paano ka matutubos ng Kristong tao? So, na-discuss na natin yung kahapon, mga kapatid. Okay? Dito sa verse 36, so, yung bigyan natin ng diin itong yung 31 at saka yung 36. Whoever believes in the Son has eternal life, but whoever disobeys the Son will not see life, but the wrath of God remains upon him. So magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan kapag sumampalataya tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Of course, ang sa atin, saka good morning, Gerges. Good morning po, Gerges. Ang sa atin sa Catholic Church, pag sinasabing sumampalataya, it is a pregnant word, mga kapatid, ano? Kasi hindi tayo ng Katoliko ay hindi tayo tinatawag na sola fide. Pag sinabing pananampalataya, it is a pregnant word, buntis na salita. Kumbaga, yung salitang pananampalataya ay napapalooban ng maraming kahulugan. So, hindi tayo sola fide. So, ang pananampalataya na ito, ayon sa sinasabi doon sa James chapter 2, ay ang pananampalataya na ito ay may kalakip na gawa. Sapagkat ang pananampalataya na walang kalakip na gawa ay patay. Mga kapatid. So, ang ating pananampalataya is a pregnant word. Hindi ito na manampalataya ka lang sa isip mo, na ang Panginoon Jesucristo, ang Mesiyas, ang tagapagligtas ng daigdig, ang hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Tanggapin mo lang siya sa puso mo bilang Panginoon tagapagligtas, ligtas ka na. Hindi ganun.
Ang ating pananampalataya bilang mga Katoliko ay ito yung pananampalataya na buhay, hindi patay. Pag sinasabing pananampalatayang buhay, yung buhay na pananampalataya ay may kalakip na gawa. Yun yung ating pananampalataya. Hindi pwede na sa sampalataya ka lang tapos na, pero wala kang ginagawa. Yun yung patay. Yun yung uri ng patay na pananampalataya. Tingnan natin sa James chapter 2, mga kapatid. Para baka sabihin nyo, gumagawa-gawa lang tayo ng kwento, mga kapatid. Tingnan natin sa James chapter 2. Okay, sabi rito, verse 14, umpisa natin sa 14. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya ay may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa? Ayan. Maliligtas. Ayan ang tanong Take note Ang pananampalataya dapat pinapatunayan sa pamagitan ng gawa. Sabi rito, maliligtas ba siya ng ganong pananampalataya? Gayong pananampalataya? You see? Halimbawa, ang isang kapatid na walang masuot at walang makain, kung sabihin ng isa sa inyo, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman niya binigyan ng kanyang kailangan, may mabuti bang may dudulot sa kanya iyon? Verse 17, mga kapatid. Gayon din naman ang pananampalataya na walang kalakip na gawa. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. So, that is why we in the Catholic Church, our faith must be alive. Hindi lang yung mananampalataya ka lang na parang nagiging lip service lang yung pananampalataya mo kasi wala namang kalakip na gawa. Ayon sa pagkapaliwanag ni St. James, ay gayong klaseng pananampalataya ay patay. So therefore, kapag sumasampalataya tayo sa ating Panginoong Kristo, ito'y pinatutunayan natin sa ating mga gawa, mga kapatid. Or else, our faith in Him is dead and it is worthless, mga kapatid. Yan yung sinasabi dito sa James chapter 2. Kaya nga, itong kung intindi natin James chapter 2, kinumpara ni St. James, sinasabi niya, halimbawa, yung kapatid po na may pangangailangan, sinabihan mo lang, God bless you, magpakabusog ka, pero wala ka namang binigay, may mabuti ba daw idudulot yun? Wala. Then sa verse 17, gayon din naman patay ang pananampalataya na walang kalakip na gawa. That is why, kung titingnan natin ang Matthew chapter 25 verses 31 to 46, on the judgment day ay paghiwa-hiwalayin ng Panginoon ang mga tao na parang katulad ng paghiwa-hiwalay ng pastol at ng pastol sa kanyang kawan, ang kambing sa kaliwa at ang mga tupa sa kanan. So doon balang araw makikita yung totoong may pananampalataya. Bakit? Anong sabi doon sa Matthew chapter 25 verse 31 to 46? Anong sabi ng Panginoon doon sa kanan niya, yung mga tupa? Halik kayong pinagpala ng aking Ama at manahin ninyo ang langit, ang buhay na walang hanggan ay nihanda na sa inyo mula pa mang likhain ng sanlibutan. And then nagtanong, sapagkat nung ako'y nagutom, ako'y inyong pinakain, nung ako'y nauhaw, ako'y inyong pinainom, nung ako'y nawalang madamit, ako'y inyong pinasuutan, nung ako'y walang matirhan, ako'y inyong pinatuloy, nung ako'y nagkasakit, ako'y inyong dinalaw, nung ako'y nakabilanggo, pinuntahan ninyo ako. Nagtanong ngayon yung mga nasa kanan, nasaan Panginoon? Ang sabi ng Panginoon, anumang ginawa ninyo sa pinakamaliit sa kapatid kong ito, ay ginawa ninyo sa akin. So yun yung totoong pananampalataya, may ginagawa. Whatever you do to the least of my brethren, you do it unto me. So yun yung mga kapatid. Ay, Mystery of Faith, Kuya June,
So itong verse 36, mga kapatid, huwag niyong akalain na kapag sumampalataya na, naniniwala na ako si Jesus Christ ang Mesiyas, si Jesus Christ, Son of God, Diyos siya na nagkatabang tao, siya ay muling babalik, ay tapos na. Yan ang klaseng pananampalataya na yan ay pananampalatayang patay, mga kapatid. Ang pananampalatayang buhay ay buhay na may kalakip na gawa. Kaya tignan nito, verse 30, John chapter 3, verse 36. Ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. You see? May buhay na walang hanggan. So yung pananalig na yun, ang pananalig natin sa Diyos ay may buhay na pananalig. At ang buhay na pananalig ay may gawa. Hindi pwede na sumampalataya ka lang, tinanggap mo lang si Lord bilang Panginoon mo tagapagligtas, tapos na. Kaya nga itong karugtong ng verse 36, mga kapatid, ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Yun. Pagtalima, take note pagtalima, action word. This is a verb. Ibig sabihin, tatalima ka. Pag sumampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, tatalima ka sa Kanya. Hindi pwede na, ligtas na ako, tinanggap ko na ang Panginoon bilang Panginoon na tagapagligtas ng aking buhay. Tatalima ka sa Panginoon. Ibig sabihin, ang pananampalataya natin sa Panginoon ay may kalakip na gawa. Kaya nga, di ba ang linaw doon sa Matthew chapter 7, verse 21, mga kapatid? Ano sinasabi doon sa Matthew chapter 7, verse 21? Ito related to sa pinag-uusapan natin, related cross-reference ng verse 36. John chapter 3, verse 36. Marami sa atin memorize ito. Pero, hindi natin iniintindi kung anong ibig sabihin. Ang nananalig sa Panginoon ay may buhay na walang hanggan. Pero ang pananalig na ito ay hindi sa bibig lamang. Ang ating pananalig sa Kanya ay pinatutunayan ng ating mga gawa. Mga kapatid. Kaya dito sa verse 36, sinasabi niya, yung karugtong nung, ulitin natin ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi tumatalima ay may buhay na walang hanggan. Tapos ang karugtong, ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. So after you believe to our Lord Jesus Christ, dapat tatalima ka sa Kanya. Kaya ngayon sinasabi sa Matthew chapter 7 verse 21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapapasok sa kaharian ng langit, kundi iyaon lamang tumutupad sa kalooban ng aking amang nasa langit. Tinutupad natin yung kanyang kalooban. After we believe in Him, we need to obey His will. Action word. Kasi kung yung ating pananampalataya, walang ebidensya, walang proof, yung proof na yun is yung ating gawa, mga kapatid. Hindi ka maliligtas noon. Kaya nga tayo ng mga Katoliko, ay hindi tayo sola fide. Hindi tayo sola scriptura. Sapagkat sa Bible, walang sola fide. Meron pala. Sorry, Kuya Romy, meron pala sola fide sa Bible. Kuya June, Mystery of Faith, meron palang sola fide. Meron take note, tinapin natin. Meron pala. Buksan niyo po sa Bible niyo huwag sa Bible app. Bible mismo. Dalawa yung Bible kong hawak dito ngayon, maliit at saka malaki. So James chapter 2 verse 24, meron palang sola fide. Pananampalataya lamang na word sa Bible. Sorry, akala ko wala. Meron pala. Pero ganito sinasabi, see how a person is justified by works and not by faith alone. Ayun, may faith alone pala sa Bible. Dangan nga lamang, hindi ito sumasang-ayon sa faith alone na sinasabi ng mga separated brethren natin. Kasi, ito nga yung sinasabi sa John chapter 3 verse 31 to 36. At yung verse 36, ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan.
pero may karugtong. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay walang buhay. Ulitin natin mga kapatid para maintindihan natin. Hindi pwede na i-memorize lang natin, pero hindi natin inintindi yung totoong kahulugan. Memorize ng iba. As a matter of fact, nakatatak ito sa motor ng Rosie. Nakita nyo yung John 3:36 sa motor ng Rosie? Sabot-sabot lang. Sabot-sabot lang sa Bisaya. Pero pag Ilonggo, matigas. Pag binasa ng Ilonggo ng matigas, iba kahulugan nun. Brother Jun, di ba? No? Bisaya ka, di ba, Brother Jun? Sabot-sabot lang. Ibig sabihin, parang intindihan lang, mutual understanding na lang. Makakuha ka na ng motor. Kaya yung John chapter 3 verse 36, andun yan sa temporary plate ng motor. Nakita niyo yan siguro, no? Ito sabi, ulitin natin mga kapatid. Ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit, ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Yun pinaliwanag na natin. Pag nananalig ka, ibig sabihin, may kalakip na gawa. Kailangan ipakita mo na ang pananampalataya ay may buhay sa pamagitan ng pagpapakita ng gawa. Or else, yung pananampalataya mo ay patay. Kapag patay ang pananampalataya mo, walang kabuluhan ayon sa James chapter 2 verse 17. Gayon din naman ang pananampalataya na walang kalakip na gawa ay patay. So baka sumasampalataya ka sa Panginoong Kristo, ngunit walang kalakip na gawa, yung uri ng pananampalataya mo ay patay. Mga kapatid. Okay? Take note ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Then, ngunit. Mga kapatid, ngunit. Ang hindi tumatalima sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Then may gitling, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. So therefore, after you believe to the Lord Jesus Christ, patutunayan mo ang iyong pananampalataya mo sa Kanya sa pamagitan mo ng pagsunod ng Kanyang kalooban. Kaya nga yun sinasabi sa Matthew chapter 7 verse 21, napakabigat nun mga kapatid. Ano sabi dito basahin natin sa Tagalog. Sa Matthew chapter 7 verse 21, anong sinasabi dito? Okay. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi iyaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. See? You see the connection? Verse 36 of John chapter 3. That after you believe in the Lord Jesus Christ, you have to prove your faith in Him by your actions, not by words alone. By your actions. Tuloy natin yung Matthew 7:21 Okay, sabi rito. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalagan sa iyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nakilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama. Mapaggawa ng masama. So, ibig sabihin, nagpalayas ng demonyo, may mga pananampalataya ito, mga kapatid. Gumawa ng mga himala, may pananampalataya ito. Pero ang sinasabi na lumayo kayo sa akin, kayong mapaggawa ng masama. Di ba? Usually, alam naman natin na kapag hindi ka gumagawa ng kabutihan, most possibly, kung hindi ka gumagawa ng kabutihan, most possibly, ang ginagawa mo ay kasamaan. Wala kang ginawang masama. Wala ka namang ginawang mabuti. Di ba? Oo, Brother John, talagang sa mga separated brother natin, talagang allergy sila kay Mama Mary. Sa atin, talagang kasali lagi yan si Mama Mary.
Kasi dumating ang Panginoon Kristo dito sa daigdig to the Blessed Virgin Mary. At sinasabi sa Luke chapter 1 verse 48, and all the generations shall call me blessed. At ang gumaganap ng hula na yon, yung propesya ni Mama Mary sa Luke chapter 1 verse 48, ay Catholic Church lang ang tumutugon. The rest of our separated brethren, they are not doing that. So kung totoo silang Bible alone, dapat ginagawa nila yun. Yung tinatawag na evangelical sila, ano sila, what do we call this? Bible alone, pag sinabing Bible alone sila, ay dapat ginaganap nila yun, wala silang pipiliin. Ngayon hindi nila ginagawa yun. So they are not Bible alone. Selective Bible. Selective Bible. Ano ba tawag? Selective Bible reader. Selective Bible na gustong intindihin. See? So makita natin yung mabigat yung sa Matthew 7:21, the judgment day, mga kapatid. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang tuputupad sa kalooban ng aking amang nasa langit. At yan yung sinasabi sa John chapter 3, verse 36. Kuya Romy, cherry picking. Ang isa pang term dyan is yung cafeteria Christians. Pag sinabing cafeteria Christians, yan yung, halimbawa, di ba kapupunta ka sa cafeteria, pupunta ka doon, mamimili ka kung anong gusto mong pagkain. Ayan, cafeteria Christians ka. May sinabi si ano dyan. May sinabi ang si Saint Augustine dyan eh. If you will only believe what you like in the Bible, it is not the Bible you believe, but yourself. No. Yes, Brother Romy, we have the Bible and with the tradition. And prior ma-compile ang Bible, ang tradition that we are handed down to us, yun yung ating guiding principles, yung oral teachings, oral traditions sa mga apostol. Hindi naman kaagad na writings yun, nalagay in writings. Later on, na writings kaya si Saint Paul ang nagpasimula ng sulat sa mga churches para mabasa nila. Kasi nung panahon na nakulong siya, kaya na nakapag-produce siya ng mga 13 epistles. Yung kay San Lucas, hindi naman talaga kay San Lucas, hindi naman talaga apostol San Lucas. Pero kung titingnan mo yung introduction niya sa ebanghelyo na sinulat niya, it was written, ang sources niya from the oral traditions that was kept for many years. Then bago niya isinulat. Hindi naman kaagad kasi noon ang ginagawa nila is napupuntahan nila yung mga community. Pero nung nakulong sa St. Paul, nakapagsulat siya ng mga 13 epistles. And then yung kay na San Pedro, kay na James, yung tinatawag ng mga Catholic epistles kasi it is for all. Yun yung tinatawag na Catholic epistles. Kay St. Peter, kay James, kay John. Oo, later na lang. Then after that, nung mga sulat na yun, then later on, isinulat kasi there is a need. There is a need for other community to know what Jesus has taught us. Hindi naman lahat ng lugar mapuntahan nila. Yun yung panahon na isinulat na, halimbawa kay San Lucas. Nag-imbestiga na si San Lucas at isinulat niya ng maayos. Later na lang. Then after that, nung bandang huli ay inutos ng simbahan na ipunin itong mga writings na ito. It's about panahon ni Saint Jerome, ni Pope Damasus, na kung saan ay inutusan ni si Saint Jerome na ipunin itong mga aklat na ito.
Then later on, ginawang Biblia, mga kapatid, tinawag na Biblia. Kaya nga ang kauna-unahang Biblia natin, ang Katoliko, yung Latin Vulgate. Aging around mga 4th century na nabuo, na translate. Kaya hindi po ang King James Version yung pinakamatanda na Bible. As a matter of fact, ang pinakamatanda na Biblia, mga kapatid, ay ang mas matanda pa ang Douay-Rheims Bible sa King James. Ang Douay-Rheims ay nailimbag mga 1609. Ang King James, 1611. Oh. Sige nga. Yung mga kapatid nating protestante, magpakita kayo ng mas matanda niyo pang Bible. Kami, mapipresent namin na pinakamatandang Biblia is 4th century. Ang Latin Vulgate. No. Meron pa ba kayong may puproduce na Biblia na iba, na pinaka-oldest than the Catholic Bible? Mga kapatid? Yan. So, yun yung sinasabi sa John chapter 3, verse 31. Na after you believe, take note ulitin natin, dito sa John chapter 3, ang sumasampalataya ay magkakaroon ng buhay. Then, ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. So therefore, hindi mo pwede paghiwalayin ito. Sasampalataya ka, yet you need to do the will of our Lord Jesus Christ. Hindi pwede na, sumampalataya na ako. Kaya ako, Brother John, di ba, naging, kung titingnan natin, kung magiging legalistic lang, ako, di ba, ang pananampalataya ng Baptist, di ba, once saved, always saved. Naging Baptist na ako. Kahit umalis ako sa pagiging Baptist, ligtas pa rin ako. Kaya kung gusto niyo ma-sure na ligtas kayo, mag-Baptist kayo. Then after that, balik na lang kayo sa Catholic Church. No, natural, hindi naman. Joke lang yun. So yun, mga kapatid. Ang linaw nitong sinasabi dito, hindi natin pwede baliwalain ito, mga kapatid. In John chapter 3, verse 31, sabi niya, ang nananalig sa anak ay mayroong buhay na walang hanggan. Pero may kama. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak. Ulitin natin kasi sa John chapter 3, okay? John chapter 3, verse 36, mga kapatid. Okay? Ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit, ang hindi tumatalima sa anak, hindi magkakaroon ng buhay. You see? Ang linaw, mga kapatid, na after mo sumampalataya sa Panginoon Kristo, you need to do His will. Or else, yung pananalig mo ay hungkag. Saying sila lang maliligtas ay kakay. So, ang linaw ng mga kapatid, Kaya nga, itong John chapter 3, verse 36, ay yun yung yun yung reference niya, yung cross-reference niya, yung Matthew chapter 7, verse 21. Not everyone who calls me Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Kundi yaon lamang tumutupad sa kalooban ng aking amang nasa langit. Tutupad tayo sa kalooban ng Ama sa langit. Kaya nga may sinasabi pa rin dito sa Luke chapter 10, verse 16, mga kapatid. Mga kapatid, ito yung isa sa kalooban. Yung pag sinabing kalooban ng Panginoong Kristo, yung kabuuan. Hindi pwede na pipiliin mo lang.
Kaya nga pagdating ng araw, yung Matthew chapter 7 verse 21, although ito'y para sa lahat, walang exemption, kasama na yung mga separated brethren natin. Okay? Ano sinasabi dito sa Luke chapter 10 verse 16? Ngunit ang tumatalima sa anak ay may buhay na walang hanggan. Pag sinabing tumatalima, hindi pwede selective lang, isi-select mo lang, pipiliin mo lang yung susundin mo. Hindi pwede. Dapat buo, kabuuan. Okay. Hindi mo pipiliin lamang. Kung pipiliin mo, anong klase yun? Katulad dito, sinasabi sa Luke chapter 10 verse 16. Related dito sa verse 36, mga kapatid. Anong sinasabi dito? Ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin. At ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. Ang kausap dito ng Panginoon ay ang kanyang mga alagad. Ngayon, sino ang rightful na makapag-claim ng verse na ito? Of course, yung mga isinugo ng mga alagad. Kasi ang pagsusugo galing sa Ama, then sa Panginoong Jesucristo, then ang Panginoong Jesucristo nagsugo ng mga alagad. At ang mga alagad, siya ngayong may karapatan magsugo din. At yung mga sinugo, may karapateng magsugo din, and so on and so forth. So yung pagsusugo is in line with the apostolic succession. Hindi pwede na sa labas ka. Kasi hindi na nagsugo ang Panginoon Kristo outside from the church. Ang pagsusugo niya is in the church, sa simbahan. At ang simbahan na ito, ang sila ring nagsugo. Kaya kapag may sinugo, sinasabing sinugo ka, pero you are outside from the church, you're outside in the church, then paano mo mapuprove na isinugo ka? Kaya nga, binasa din natin nung nakalipas na araw, yung Romans chapter 10, verse 15. O kay gandang tingnan ang dumarating. Di ba? Papaanong isinugo papaano siya mangangaral kung hindi siya isinugo? So yung pagsusugo na yun is coming from the apostles, from the line of the apostles. Kasi ang ama nagsusugo ang anak, then ang anak nagsugo ng kanyang mga alagad. Matthew chapter 28, Mark chapter 16. So wala na siyang isinugo. Pagkatapos noon, kasi ang pagsusugo, ibinigay niya na yung authority sa kanyang mga isinugo. Go ye therefore to all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe whatever I have commanded you. So therefore, ang pagsusugo coming from the church. Ngayon kapag sinasabi may sinugo siya, no. Then they will be, mapapasok sila dun sa Matthew chapter 24 verse 4 to 5, Matthew 24 verse 11, at saka Matthew chapter 24 verse 24. Dun sila papasok. Okay. Mga kapatid. Kaya ang Luke chapter 10 verse 16, halimbawa, ang nakikinig sa inyo, nakikinig sa akin, ang nagtatakwil sa inyo, nagtatakwil sa akin, at nagtatakwil sa nagsugo sa akin. So you see, yung mga alagad ang kausap doon. So therefore, yung verse na yon is passed down to their successors. Kapag hindi natin pinapakinggan yung kanilang successors, hindi natin pinapakinggan yung mga alagad. At kung hindi natin pinapakinggan yung mga alagad, hindi natin pinapakinggan yung Panginoong Jesucristo. At kung hindi natin pinapakinggan ang Panginoong Jesucristo, parang hindi natin pinapakinggan ang Ama. That is it, mga kapatid. Yung verse 16 na yun, walang ibang makaklaim doon, kundi ang Catholic Church, because the Catholic Church is the only church that can trace its root from our current leaders, nakamatay lang si Pope Francis, down to St. Peter. Kaya nga, even the Malacanang recognizes that Pope Francis is the 266 popes of the Catholic Church. So therefore, kung kinikilala nila si Pope Francis, the 266 popes, of course, kinikilala nila ang number one na pope is St. Peter.
Ganun lang yun mga kapatid. Kung hindi nyo kilala, hindi sumulat kayo sa Malacanang, you are wrong. With your proclamation, i-recant nyo yan, bawiin nyo yan, hindi yan totoo. Meron na bang sumulat sa Malacanang? Wala pa naman. Okay. Hintay natin kung may susulat. Okay. So yun mga kapatid. Sa 36, ang tumatalima sa anak ay may buhay na walang hanggan. Tumatalima. So kung hindi ka tatalima sa Kanya, nanampalataya ka lang, bilang kinilala mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, I thank you, contemplative soul. Madre po ba kayo? Okay? Mga kapatid, kung sumampalataya ka lang, ngunit hindi ka tatalima sa Kanya, ay walang sa iyon. Wala ka pa rin buhay. Kailangan after you believe, you have to obey. Yun yung sinasabi sa Matthew chapter 7 verse 21. Hindi sola fide. Ang ating pananampalataya sa Panginoong Kristo ay pinapatunayan natin sa ating gawa. Yan yung sinasabi sa James chapter 2 na binasa natin kanina. Mga kapatid. Then, sinasabi dun sa John 3:36, sabi niya, ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Tapos ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay walang buhay. So, pag tumalima tayo, dapat yung buo, hindi pili lang. Arsenal, pareho silang tutunay na Diyos. Arsenal, iglesia po ba kayo? Ay, hindi nyo nabutan kanina yung discussion ko kanina. So, hindi ko na ulitin. Sorry na lang kasi naka-discuss ko na yan kanina. So, isingit natin yung Arsenal. Pareho silang tunay ng Diyos. Kasi, natural, sasabihin mo agad, ibig sabihin, dalawa na Diyos nyo, plus Espiritu Santo, tatlo. Yun yung karugtong lang sasabihin mo, di ba? So, ginagamitan mo ng addition. Ang Diyos namin kasi cannot be bound in any mathematical formula. Pero yung gagamitin mo ng addition, paano kung ang gagamitin ng Diyos is multiplication? 1 times 1 times 1 times 1 equals 1. So bakit nyo pinipilit yung addition? Saan sa Biblia na kailangan addition lang? Diba? So yun na naman lagi yung idudugtong kapag ganong ink argument. Meron linaw naman sinasabi sa banal na kasulatan sa Hebrews chapter 1 verse 3. Ang anak ang maningning na sinag, sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. So try to understand and explain that. Then pagdating sa Colossians chapter 2 verse 9, sa Colossians chapter 2 verse 9, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo kahit siya ay naging tao. Sa Bible, kuya, ang Diyos ay Espiritu. Yes, Espiritu. Pero remember, yung sinasabi sa John chapter 1, verse 1 to 3 to 14. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He, naintindihan mo ba yung He? He was with God in the beginning, and without Him, nothing is created. Then sa verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us. So, ibig sabihin, natupad yung sinasabi sa Isaiah chapter 7 verse 14. And the virgin shall conceive a child, and he will call him Emmanuel. Bakit Emmanuel? Because Emmanuel, God with us. Yun yung sinasabi sa John chapter 1 verse 14. Pero hindi na muna yun. Tapos na ako dyan no? Balikan ko muna yung verse 36, mga kapatid. So chapters 3 verse 36, mga kapatid, after mo pala sumampalataya sa Panginoong Kristo, dapat susundin mo yung kanyang kalooban. Ngayon, makikita natin, ano ba yung kalooban? Kailangan hindi natin pipiliin.
Kailangan kabuuan. Intindihin natin yung kabuuan. Hindi selective. Yung sinabi na San Agustin, kapag pinipili lamang natin ang ating sa paniniwalaan sa banal na kasulatan, it is not the Bible we believe, but ourselves. Kapiteria na manampalataya tayo. Pipiliin na natin. Ano sinasabi sa Matthew chapter 16? Kailangan yung kabuuan. Ang sinumang hindi tumatalima sa anak ay wala yung buhay na walang hanggan. So therefore, ang pagtalima natin sa Panginoon sa Kristo dapat yung kabuuan. Halimbawa, sinabi niya sa Matthew chapter 16, verse 18 to 19. Ano sinasabi doon? Upon this rock, I will build my church. Singular. Isa lang. Kaya nga kung titingnan natin, for the first 1,000 years ng kasaysayan ng sangkak Kristyanuhan, ng simbahan, ng Catholic Church, for the first 1,000 years sa kasaysayan, makikita natin mga kapatid, that there is only one church that exists, and that is the Catholic Church. Ngayon, kung inaayawan natin yan, ibig sabihin, hindi natin tinatalima ang Panginoon sa Kristo. At kung hindi natin siya tatalimanahin, ay hindi natalikod yung iglesia ang tinatag ng Panginoon. Eh, walang nakalagay doon eh. Ayaw na sumatitigas ulo. Tiyagaan lang yan, Brother June. Ay, salamat naman sa Panginoon, binibigyan ako ng katyagaan eh. At kadaldalan. Baka titigil lang ako kapag, katulad dong isang beses na halos isang linggo ako nawala ng boses. Of course, alam ko yan, Arsenal, yung sasabihin mo sa John 17. Pero take note, ang sinasabi doon, kama yun ha. Yung tinutukoy mo, kama yun. Hindi mo pwede quote mo lang yung John chapter 17, pero hindi mo inintindi yung John chapter 1, verse 1 to 3, at saka 14. Ayun nga sabi ko sa iyo, selective ka eh. Hindi mo dapat ganun. Take note, yung John 17, si Juan ang nagsulat niyan. Pero take note, basahin mo muna intindihin yung prologue niya sa Ebanghelyo, chapter 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He, naintindihan mo yung pronoun na He was with God in the beginning. And without Him, nothing is created. And the Word became flesh and dwelt among us. Dwelt among us, katuparan ng Isaiah chapter 7 verse 14. At katuparan ng sinasabi sa Isaiah chapter 9 verse 6 na binasa ng ministro nyo. Ganito yung pagbabasa ng ministro nyo. Hindi yun si Shinigami. So, pagsamahin nyo na lang yung tanong nyo ni Shinigami ni Arsenal kasi alam ko pareho kayong Inc. 1914 eh. Sabi dito sa 9:6, sapagkat ipanganganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahanga-hangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Ayoko Shinigami. Ayoko magpa-up. Okay. So yun. Walang hanggang Ama. Ano sabi rin? Ulitin natin ha. Sapagkat ipanganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahanga-hangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Hindi tao. Kasi ang Panginoon Kristo, Diyos na nagkatawang tao. Tanggapin mo muna yung John chapter 1, verse 1 to 3 at saka 14.
Natural, alam ko na yung karugtong mo niyan. Tanggap mo ba, kuya, ang Diyos tao? Nagkatawang tao. Tanggap ko yun. Pero sabihin mong tao lamang, kulang yun. Incomplete yun. Kung sa grade sa college, incomplete yun. Of course, alam ko na kaagad yung babangitin mo, Hosea 11 verse 9 at saka Numbers 23 verse 19. Pero tingnan natin yung tingnan natin yung Hosea 11 verse 9 mo. Basahin mo sa Greek. Alam mo kung may paniniwalaan man ako patungkol sa Greek, hindi mga ministro mo. Mas paniniwalaan ko si Brother Dwayne. Unang-una, palpak na kaagad yung si Parba. Pero mo basahin niya yung Adoni as Adonai. Ang Adoni is human master. Ang Adonai refers to God alone. Okay? Basahin natin sa Hosea 11 verse 9 na. Kasi alam ko naman yung tanong mo na yan, Arsenal, ito yung sabihin mo sa akin, Hosea 11 verse 9. Basahin natin yung Hosea 11 verse 9 ha. Yan, sa mga andyan. Hosea 11 verse 9. Sa Numbers 23 verse 19. Ang sabi rito. Sinabi ni Yahweh, ang Israel ay patuloy sa pagkakasala mula pa sa gabaan dahil dito siya ay Hosea 11 verse 9. Hindi ko ipadarama ang ibigat ng aking puot, hindi ko na muling sisirain ang Ephraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao, ang banal na nasa kalagitnaan ninyo, at hindi ako narito upang magwasak. So, ang context dito, sabi niya, ulitin ko, hindi ko na ipadarama ang puot, ang bigat ng aking puot, hindi ko na muling sisirain ng Ephraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Ang banal na nasa kalagitnaan ninyo ay hindi. Ako na parito upang magwasak. Kasi, yun yung makikita natin sa Psalm 103, na ang Diyos ay hindi nagtatanim ng puot. Okay? So, yun yung sinasabi. Hindi siya tao, pero hindi sinasabi dito na hindi siya pwede magkatawag tao. Sa Numbers 23:19, ang Diyos ay hindi katulad ng tao na marunong magsinungaling. Yun ay paghahambing na ang Diyos ay hindi katulad ng tao na marunong magsinungaling. Dito naman, inihambing niya ang Diyos ay hindi nagtatanim ng puot sapagkat hindi siya katulad ng tao. Yun naman yung karugtong mo, Arsenal eh. Diba? Pero tapos na yan. Ang hinihintay ko na lang sa inyo, kung mag-rematch kayo kay Father Darwin. Yun na lang hintay natin. Kasi bakit nagtataka ako eh. Actually kayo, pinagbabawalan kayo makipag-discussion, kaya nga nagtatago kayo sa account na kung ano-ano ayaw nyo mag-expose ng muka. Kasi bawal sa inyo. Then, we'll wait na lang ng another rematch nyo kay Father Darwin. Yun na lang. Ay, hindi na kailangan. Nagkatawang tao. He became human. He take the human form. Ano ba yung sinasabi sa Philippians chapter 2, verse 5 to 8? So, pwede, gagamitin mo. Actually, yung ginagamit nyo dyan sa John chapter 1, verse 1 to 3, diwa, panukala. Pero papaano mo yan? Hindi mo kasi naabutan kanina. Papaano mo reconcile yun sa John chapter 3, verse 13? Ano ba? John chapter 3, verse 13. At saka verse 31. Hindi na necessary na pupunta sa Greek. Available translation na lang. Obvious yun. Isaiah 7:14, Isaiah chapter 9, verse 6. And then, John chapter 3, verse 13. John chapter 3, verse 31. And then, saka Hebrew chapter 10, verse 5. Philippians chapter 2, verse 5 to 8. At saka yung Colossians chapter 2, verse 9.
Na sinasabi sa Colossians chapter 2 verse 9 ang sinasabi doon, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo kahit siya'y naging tao. So, ibig sabihin, kino-confirm ng John chapter 1 verse 1 to 3 at saka chapter verse 14 na nagkatawang tao ang Panginoong Kristo. Pumanaog siya. John chapter 3 verse 31. John chapter 3 verse 13. Okay? Yan na lang. Okay, mga kapatid. So, isa pa. The reason natin, Matthew chapter 16, verse 18 to 19. Ang sabi doon, upon this rock I will build my church. Singular, mga kapatid. At ang pangako, ang kasunod na pangako, and even the gates of Hades shall not prevail against it. Hindi mga pananaig sa kamanyang kamatayan. So therefore, walang apostasy na mangyayari. So therefore, invalid na yung claim ng mga lumutang na sila yung totoo. Sila yung restorer or tagapagtatag muli or tagapagbitayo muli. Kasi sa Daniel chapter 2 verse 44 ang linaw ng sinasabi. Ano ba? Sinasabi sa Daniel chapter 2 verse 44? In the lifetime of those kings, God will set up a kingdom that shall never be destroyed or shall be handed over to another person. So dapat kasama yan sa tinatalima natin. Yun sinasabi sa John chapter 3 verse 36. At pagdating sa John chapter 10 verse 16, mga kapatid, I am not anymore talking to inclined and 14, mga kapatid. It is refer to all. Na kinakailangan yung pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, yung kabuuan, hindi natin pipiliin lang. Ngayon pagdating sa John chapter 10 verse 16, ay sinasabi roon, na sabi ng Panginoon, mayroon pa akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito na kinakailangan ko rin silang arugain upang maging isa ang kawan at isa ang pastol. Sa English, sinasabi niya, I have other sheep that I need to take care also so that there will be one flock and one shepherd. Ang sinasabi doon, there will be one flock and one shepherd. Hindi sinabi niya, there will be another flock or there will be another shepherd. Hindi yun. Hindi siya sinabi, there will be another flocks or another shepherds. Ibig sabihin, kung ganun yung sinabi ng John chapter 10 verse 16, madya-justify yung pagdami ng mga sekta at denominasyon ngayon. Tinatanong ni Arsenal, anong kawan daw yun? Kawan ng Panginoon. Kawan ng Panginoong Kristo. Natural, i-claim mo Roma 16:16, Arsenal, di ba? Pero kailangan ng Roma 16:16, i-reconcile mo doon sa Romans 1:7 and 8, Arsenal. Paano mo reconcile yun? At dapat ma-reconcile mo sa time frame na isinulat yun. Hindi yun prophecy. Arsenal, Roma 16:16. At inumit yung word ng mga. Hindi talo kayo nung nagpa-registered na ang kanilang pangalan ay nakalagay is Roma Churches of God. Talo kayo nun. Kasi sila yung totoo. Kasi Churches of God ang kinopya nila, hindi sa inyo, hindi niyo sinami yung mga. Paano reconcile yung reconcile yung Roma 1:7 and 8 at saka yung Roma 16:16 at saka yung time frame na isinulat yon. Sinulat yun first century. Ngayon, paano mo reconcile yun? Hindi yun prophecy. Paano mo reconcile yun? Sa 1914. First century yun sinulat. At saka Romans 1:7 and 8. Ano sinasabi yun? Nagagalak ako sa inyo riyang mga nasa Roma. Sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. Ngayon, tatanungin natin, in that period of time, in the first century, anong pananampalataya ang balitang-balita sa buong daigdig? Until now, nandoon.
Di ba? It is not you. Kaya nag-claim lang kayo doon, na ang Romans 16:16 kayo yun, pero hindi kayo yun, hindi yun prophecy. It was an actual na isinulat ni San Pablo sa mga mananampalataya sa Roma nung first century pa nag-iral. At hindi yun yung Inc. 1914 kasi hindi mo yun ma-reconcile sa time frame ng pagkasulat. At hindi yun prophecy. So madali na naman umangkin. Pero to prove na kayo yun is mahirapan kayo. Hindi kayo yun. The Catholic Church refers to the churches of Christ, refers to the local communities founded, established by Paul and the apostles. And it was Catholic churches. Halimbawa, iglesia sa Thessalonica, sa Laodicea, sa Laodicea, sa Ephesus. Kung titingnan mo sa kasaysayan, those are Catholic churches, not in 1914. John 10:16, nabanggit ko na kanina, babalikan pa natin. John 10:16, that doesn't refer. Yun yung church na sinasabi sa Matthew 16. Yun yung sinasabi ng Panginoon, na yung kanyang tinatag na iglesia, hindi na talikod, yung sa labas ng iglesia, kailangan ma-incorporate doon. Tingnan mo sa kasaysayan, Arsenal, kung hindi yun. Okay? Yan. Then, pagdating sa John chapter 10, verse 16, mga kapatid, so kinakalan, verse 36, John chapter 3, verse 36, ang sumampalataya sa Panginoon, mayroong buhay na walang hanggan. Ngunit, ikarugtungan, ngunit, ang hindi tumatalima sa anak ay walang buhay. So, pagtalima natin, dapat kabuuan. Halimbawa, sinasabi niya sa John chapter 10, verse 16, isang kawan lang, isang pastol. At itong kawan na ito, mula nung umpisa ng unang siglo, hanggang sa kasalukuyan na hindi natatalikod, at kailan man hindi matatalikod, ayon sa hula ng mga propeta sa Daniel chapter 2 verse 14. At saka doon sa 2 Samuel 7:12 to 14, mga kapatid. Di ba? So makikita natin doon. Yun yung iglesia ay hindi natalikod. Ibig sabihin, pag sampalatayanan natin ng Word of God, kabuuan, mga kapatid, hindi lamang tayo pipili. Isang kawan lang, Pastol, bakit kayo may papa sa Roma? Ay, yun ang hindi mo nabasa sa John chapter 21, verses 15 to 19. At saka hindi mo inintindi yung Matthew chapter 16, verse 19. And thou art Peter, and upon this rock I will build my church. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you will bind here on earth shall be bound in heaven. Whatever you will loose on earth shall be loosed in heaven. Di ba? So pagdating dun sa isang pastol, isang kawan, ang Panginoon Kristo, okay, 1 Peter chapter 5 verse 4, siya yung chief shepherd na sinasabi, 1 Peter chapter 5 verse 4. 1 Peter chapter 5 verse 4. Sino nang tinawag na papa sa mga apostol, kuya? Si San Pedro, nang binigay sa kanyang susi, siya yung naging ama, siya yung naging papa. Siya yung tinatawag na primary among the apostles. Kaya tingnan mo yung pagkasaysay tuwing sa lahat ng mga sinulat. Sino lagi nangunguna? Pangalan ni San Pedro. Basahin mo yung Isaiah chapter 22. Nung binigyan sa kanya yung susi, ganun yung gampanin niya, katulad ng anak, naging gampanin ni Eliakim. Naintindihan mo yan, basahin mo yung Isaiah chapter 22. When he was given the key, ayan, basahin mo na yung Isaiah 22, hindi ka bibigay yung verses, para at least ma-explore mo yung Isaiah 22, para maintindihan mo. Hebrew 4:12 to 13. Ay, ikaw pala Hebrew 12 to 13. Ay, si Hebrew 12 to 13 na pala, dalawa na pala sila nag-ano. Pareho ba kayo, Enk, 1914?
Tinawag siyang papa, walang ganun. Kasi hindi mo nga naintindihan yung Isaiah 22, Arsenal. Okay, so mga kapatid, then tuloy natin yung verse 36 kasi importante yun na ang sino mang tumatalima sa amanak ay may buhay na walang hanggan. Paano siya natin siya tatalimahin? Sundin natin yung kalooban niya. Yung kabuuan, hindi yung pili lang. Mga kapatid, kaya nga sabi nun, isang kawan. Then pagdating sa John 17, mga kapatid, I pray that they may be one. Pinanalangin niya yung kanyang mga alagad na magkaisa. At kung titingnan natin, hindi yun pumapatungkol sa mga alagad niyo noon. Kasi nung panahon na yun, mga alagad, nagkakaisa pa sila. Kahit nung nagkaroon ng first council sa Jerusalem, sa Acts chapter 15, di ba? Sinasabi sa Acts 15, nagkaroon ng council, then later they agreed together. No. Then, pagdating sa Ephesians chapter 4, verse 5 to 6, isang pananampalataya, isang Panginoon, isang pagbibinyag. Isa lang. So, ibig sabihin, hindi kinalulugdan ng Diyos or hindi kalooban ng Diyos na hindi kinalulugdan ng Diyos o kalooban ng Diyos na kanya-kanya ang kawan. Kasi isa lang nga yung kanyang itinatag. Ang sinabi doon sa hula, Daniel chapter 2, verse 44, God will set up a kingdom, singular, that shall never be destroyed. Ibig sabihin, hindi mo tatalikod, hindi mawasak, hindi mawala, hindi mahanaw. Binibigay ko sa iyo, Arsenal, ayaw mo lang basahin. Kasi kapag basahin mo, baka ma-discover mo. Basahin mo sa Isaiah 22 para maintindihan nyo. Ayaw ko ng spoon feeding dapat. Ang spoon feeding para lang yun sa mga sanggol. Ikaw, hindi ka naman sanggol eh. Kayo kasi sa Inc. 1914, para kayong sanggol all throughout your life. Spoon feeding kayo. Kahit sa pag-aaral, di ba, ang pag-aaral sa elementarya, ang tinuturuan lang na kalimitan ng teacher magsalita is yung teacher lang kapag grade 1 lang hanggang grade 2. Pero pagdating ng grade 3, grade 4, grade 5, nagbabasa na sila ng sariling libro. Hindi yung babasahan ka dahil nababasahan all throughout your life. So yun, mga kapatid. So, ibig sabihin kabuuan. At makikita natin, hinirang, puro kwento, hindi nyo sinusundan yung binabasa ko. Yung binabanggit ko ng mga talata, ayaw niyong basahin. Then hinirang San Pedro doon sa Matthew 16, verse 18 to 19, di ba? I will give you the keys of the kingdom. No. Yun yung parallel niya sa Isaiah chapter 22, kaya siya naging papa. So, basahin niyo yun. Basahin mo muna yun para intindihan mo. Then pagdating sa mga kapatid, isa lang ang tinatag ng Panginoon sa Kristo, hindi marami. At hindi siya nag-anticipate ng marami. Kasi kung nag-anticipate siya ng marami, okay na sa kanya yung marami, kanya-kanya na sekta, denominasyon, dapat sinabi niya doon sa John chapter 10 verse 16, there will be more flocks and more shepherds. No. There will be one flock and one shepherd. Ibig sabihin, Hebrew 4:12 to 13, hindi mo nabasa kasi yung Isaiah 22. Kaya, hindi mo naintindihan yung sinasabi ko. Okay? Then, so pagdating sa Matthew chapter 12 verse 30, mga kapatid, ibig sabihin, pagdating sa Matthew chapter 12 verse 30, ang sabi dito mga kapatid, ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon ay nagkakalat. So you see? Did you see? Did you hear? Matthew 12:30. Ibig sabihin, God doesn't allows itong mga sekta at denominasyon. Very clear. Yan, Hebrew 4:12 to 13.
Do you want a written debate, topic in written debate to Konami? Ayan. No, hindi yan takbo naman sa ibang talata. Part yan. Kasi I am talking about John chapter 3 verse 36. Ibig sabihin, yung consistency mga kapatid, yung Matthew chapter 16 verses 18 to 19, upon this rock I will build my church, singular. John chapter 10 verse 16, singular ulit. John 17, he prayed for unity. Then pagdating sa Ephesians chapter 4 verse 5 and 6, one faith, one Lord, one baptism, one ulit. Then pagdating sa Matthew chapter 12 verse 30, ang sabi ng Panginoon, ang hindi panig sa akin, ilaban sa akin, ay hindi tumutulong mag-ipon ay nagkakalat. Ngayon, kung you are outside from the flock of the Lord Jesus Christ, then nagkakalat ka. Yung ginagawa ngayon ng Inc. 1914, ng Seventh-day Adventist, ng Jehovah's Witnesses, ng Mormons, nagkakalat sila, hindi sila nag-iipon. Konami, I don't think so kung makipag-diskusyon sa iyo si Arsenal. Okay. So yun mga kapatid. Si Arsenal is from Japan. I think Arsenal, are you with a blood? Filipina, Japanese. Yeah, she is a Filipina and Japanese. You know how to speak Tagalog. Okay. So mga kapatid, kaya hindi kalooban ng Diyos na itong mga sekta at denominasyon na ito. Mga kapatid, yung mga sekta at denominasyon hindi kalooban ng Diyos. At hindi natalikod ang iglesia na itinatag ng Panginoon Kristo. Kaya hindi mahalinhan ng anumang sekta at denominasyon. Mga kapatid. Okay? So yan mga kapatid. Ibig sabihin, pag sinunod natin, pag sumampalataya tayo sa Panginoon Kristo, ang sampalataya natin ay hindi dapat buhay na pananampalataya. Hindi patay. At yan ay makikita natin kanina dun sa James chapter 2, verse 17, na panay ang pananampalataya na walang kalakip na gawa. Okay? Takot lang si Arsenal sa iyo, Konami. Kaya kinakot niya yung sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Isulat mo na lang, Hebrew 12:9. Not related naman dito sa dinidiscuss. Hebrew 4:12 to 13. Ano palang sekta mo, Hebrew 4:12 to 13? Ikaw rin ba yung si Kawikaan 15:3? So, ibig sabihin, MCGI ka. I will not Arsenal. Hindi na. Hintayin ko na lang yung debate ni rematch ni Barba kay Father Darwin. Hintayin ko na lang yun. Ibigyan mo na lang ako ng link. Okay. Di kaya nga tinatanong kita Hebrew 4:12 to 13. So hindi pala ikaw. Ang bintang Hebrew 12:13, ikaw si, halimbawa sinabi ko, ikaw si ikaw si Kawikaan 15:3, no? Ayun, parang declarative statement. Masasabi mo parang inaakusahan kita na ikaw si Kawikaan 15:3 na member ng MCGI. Pero kung patanong, hindi yon pag-aakusa.
Interrogative nga eh. Hindi, sina-challenge ka niya eh. Ayaw ko nga eh. Hintayin ko na lang yung ano. Yes, Konami, he is a member of Inc. 1914 of Felix Manalo. Okay. So, yan mga kapatid. Ibig sabihin, pag inunawa natin ang banal na kasulatan mga kapatid, ibig sabihin, pag inunawa natin ang banal na kasulatan mga kapatid, So, nawala pala na putol bigla, nalubat pala ako. So, yan. Sige, Arsenal, ipakita mo yung galing mo dyan kay, bigay na lang kita kay Konami. Okay. Hindi ako takot sa iyo, Arsenal. Sinasagot ko yung mo. Ayaw ko lang yung pa-up kita. Okay. So, ganyan lang siguro mga kapatid, no? So, yun yung sinasabi sa John chapter 3 verse 31 to 36 specifically, na sinasabi ng John chapter 3 verse 31 na ang Panginoong Kristo ay, dito tayo magtatapos mga kapatid, ano? Ang sabi dito, John chapter 3 verse 31, it says, "The one who comes from above is above all. The one who is on the earth who is of the earth is earthly and speaks of earthly things, but the one who comes from heaven is above all." So, sinasabi ng Panginoon na galing siya sa langit. Hindi siya dito lang sa lupa, mga kapatid. Kung dito lang siya sa lupa, hindi na sinasabi na galing siya sa langit. At sa verse 36, sabi niya, "Whoever believes in the Son has eternal life." Ang sumampalataya sa Panginoon Kristo ay may buhay na walang hanggan. Pero hindi nagtatapos doon. Kinakailangan pag sumampalataya tayo sa Kanya, ay pinatutunayan natin ang ating pananampalataya sa Kanya ng may gawa. Or else, ang ating pananampalataya ay hungkag o walang kabuluhan. Kaya nga sinabi dito, "But whoever disobeys the Son will not see life, but the wrath of God remains upon him." So, kinakailangan asundin natin yung kalooban ng Panginoong Kristo. Kasi sinasabi doon sa Matthew chapter 7 verse 21, "Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi ang lamang tumutupad sa kalooban ng aking Amang nasa langit." Mga kapatid. So, maybe that is by now. Sinamahan tayo ni Arsenal, the Konami from Japan. Konami, are you here in the Philippines or you're in Japan? And then the brother June, Joseph June Quijano, si Van, si Sister M. Victorio, si Murphy, si Mobs, at saka kanina si Mystery of Faith, at maging si Kuya Romy Nonyas. So, maraming salamat mga kapatid. God bless po sa ating lahat. So, pinapakita lamang na ang ating binasa kanina na ang Panginoong Kristo ay hindi talaga tagalupa, kung siya ay galing talaga sa langit. Kaya totoo yung sinasabi nung binanggit natin kanina na He was with God in the beginning, and without Him, nothing is created. At yung word na yun ay nagkatawang tao at namuhay sa atin, katuparan na sinasabi sa Isaiah chapter 7, verse 14. At sinasabi yung sinasabi sa John chapter 1, verse 14, "And the Word was God, and the Word became flesh, and dwelt among us." Yan. At sinasabi doon sa binanggit din natin kanina, sa Colossians chapter 2, verse 9, "Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo, kahit siya'y naging tao." At sinasabi doon sa Hebrews chapter 1 verse 3 na ang anak ang maningning na sinag, sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. At sinasabi doon sa Philippians chapter 2 verse 5 to 8
na magpakababa kayo katulad ni Kristo na kahit siya ay Diyos, hindi nagpilit na maging kapantay ng Diyos bago sinubad ang katangian ng pagka-Diyos at namuhay na katulad ng alipin. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Yan mga kapatid. At siya yung katuparan ng sinasaba sa Isaiah chapter 7 verse 14, kaya pala tinawag na Emmanuel sapagkat kasama natin Diyos, sapagkat nagkatawang tao siya at namuhay sa piling natin, yung sinasabi sa John chapter 1 verse 14. And then sinasabi pa doon sa Isaiah chapter 9 verse 6 kanina na binanggit din natin, na sinasabi doon na ang Panginoon sa Kristo sapagkat ipanganak sa gitna natin. Maybe that is the last verse I will mention. Parang recap natin mga kapatid. Isaiah chapter 9 verse 6, na itong Isaiah 7:14 at saka Isaiah 9:6 ay magkaugnay, at sinasabi dito sa Isaiah chapter 9 verse 6, sapagkat ipanganganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin, siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. So, ito yung title niya, siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. At balikan ko rin pala yung sinasabi sa John chapter 1 verse 1-3, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. At doon sa word na yon ay binanggit din natin kanina sa Revelation chapter 19 verse 13, na ang word na ito ay sinasabi rito na ito'y pumapatungkol sa ating Panginoon Kristo. So, hindi siya panukala o diwa lang, katulad ng pag-interpret ni Mang Felix. So, mali yung interpretation ng Mang Felix. Dito sa Revelation chapter 19 verse 13, tigmak ng dugo ang kanyang kasuotan, salita ng Diyos ang tawag sa kanya. So, ang salita ng Diyos na tawag sa kanya ay tumutukoy sa ating Panginoon Jesucristo. Yun yung sinasabi sa John chapter 1 verse 1-3, na sinasabi na, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning, and without Him, nothing is created. So, shalom, that is by now mga kapatid. Maraming salamat sa lahat, sa 701 likes, though hindi naman siguro lahat yan 701. And then, sa mga nag-tap ng screen, at sa mga kapwa nating Katoliko, at maging yung dumaan man, ay may God bless us. May God keep us safe and sound sa araw nito. Maligayang kapiyastahan ni Saint Joseph the Worker. Ay intercession ni Saint Joseph. May Saint Joseph intercede for us. Shalom, that is by now signing off, my dear brothers and sisters.